Nakakalungkot, sa ibang mga lugar, ang mga kababaihan, kanilang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan na masunod ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang kanilang isinisigaw sa harapan ng mga taong gusto nilang iban ang hijab sa kanilang mga lugar. Hindi sila malaya masunod ang kautusan ni Allah. Samantalang dito sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah, ang ilan sa mga kababaihan, sila mismo, tinatanggal nila sa kanilang mga sarili ang karangalang ipinagkaloob sa kanila ng relihiyong Islam. Makakakita ka ng mga estudyante na hindi naman pinagbabawalan na maghijab pero ayaw nila maghijab dahil doon nakakahiya. Ikinakahiya ang hijab, ikinakaya nila ang pagiging Muslim, samantalang sa ibang lugar ay kanilang ipinaglalaban. Kung makikita niyo lamang mga kapatid, ang pakikipagdigma, pakikipaglaban ng mga Muslimat, kanilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan na kanilang takpan ang kanilang mga sarili. Hirap na hirap silang may sakatuparan ng utos na ito. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, malaya po tayo na isakatuparan, malaya po ang mga kababaihang may sakatuparan ang paghijab, pero sila mismo hindi nila sinasakatuparan. Gabayan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, ang totoong kalayaan na dapat hangarin ng isang mananampalataya kay Allah ay ang kalayaang masunod ang kautusan ni Allah, may sakatuparan ng kautusan ni Allah at makalayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ang kalayaang masunod ang self-desire at masuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoong kalayaan na dapat inaasam ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakalungkot, sa ibang mga lugar gaya ng sa India at sa iba pang mga lugar, ang mga kababaihan ay nakikipagdigma, kanilang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan na masunod ang kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ang kanilang isinisigaw sa harapan ng mga taong gusto nilang iban ang hijab sa kanilang mga lugar. Nakakalungkot, sa ibang mga lugar, hindi sila malaya na masunod ang kautusan ni Allah. Samantalang dito sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah, ang ilan sa mga kababaihan, sila mismo, tinatanggal nila sa kanilang mga sarili ang karangalang ipinagkaloob sa kanila ng relihiyong Islam. Mga kapatid, ang totoong kalayaan na dapat hangarin ng isang mananampalataya kay Allah ay ang kalayaang masunod ang kautusan ni Allah, may sakatuparan ng kautusan ni Allah at makalayo sa mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi ang kalayaang masunod ang self-desire at masuway si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang totoong kalayaan na dapat inaasam ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa atin, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, makakakita ka ng babae kapag nasa lugar na majority doon ang kamusliman, halimbawa sa Marawi o kaya sa iba pang mga lugar, sila ay nakahijab. Pero pagdating sa mga lugar na majority dito ang non-Muslim, tanggal ang hijab. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sino ang iyong sinasamba? Si Allah ba talaga o ang mga tao? Dahil lang sa ang lugar na ito ay maraming kamusliman, nahihiya ka na hindi ka maghijab. Sino? Kanino ka nahihiya? Kay Allah ba talaga o sa mga tao? La hawla wala quwwata illa billah. Makakakita ka ng mga babae, maliban sa ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala, iniiwanan ang paghijab. Bakit? Dahil sa trabaho.
Natakot ka na mawalan ka ng trabaho? Sino ba talaga ang nagbibigay ng rizq? Si bushing mo o si Allah subhanahu wa ta'ala? Makakakita ka ng mga estudyante na hindi naman pinagbabawalan na maghijab pero ayaw nila maghijab dahil doon nakakahiya. Ikinakahiya ang hijab. Ikinakaya nila ang pagiging Muslim. Samantalang sa ibang lugar ay kanilang ipinaglalaban. Kung makikita niyo lamang mga kapatid, ang pakikipagdigma, pakikipaglaban ng mga Muslimat. Kanilang ipinaglalaban ang kanilang karapatan na kanilang takpan ang kanilang mga sarili. Hirap na hirap silang may sakatuparan ng utos na ito. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, malaya po tayo na isakatuparan, malaya po ang mga kababaihang may sakatuparan ang paghijab. Pero sila mismo hindi nila sinasakatuparan. Gabayan nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga sister na ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang iba naman, ang kanyang tinatakpan ay yung kanyang buhok lamang at ang kanyang leeg ay hindi tinatakpan. La hawla wala quwwata illa billah. Ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala paghijab, hindi ang buhok lang ang tatakpan, mga kapatid, mga sister. Ang kanilang katwiran ay mainit daw. Ang isang mananampalatayang Muslima, hindi niya inaalintana ang init na kanyang nadarama dahil sa kanyang paghijab. Bakit? Dahil sa alam niya, kul naru jahannam asyaddu harra. Sabihin mo sa kanila, Muhammad, na ang apoy ng impyerno ay mas higit na matindi ang init nito. Alam ng mga kababaihan na matutuwid, mananampalataya kay Allah, na mas mainit ang apoy ng impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi nila alintana ang init na kanilang nadarama dahil sa kanilang paghihijab. Ang iba naman sa mga sister na way gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang ginagaya ay ang mga artista. Gumagasto ng ilang libo, yung iba ilang libo. Kanilang ginagasta para lang magpariband, para lang magpablandi, para irampa sa mga kalalakihan, sa public places, na sila daw ay magaganda, na sila daw ay ganito-ganito ginagaya nila ang mga artista. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bakit hindi ninyo gayahin ang mga matutuwid na mga kababaihan, ang mga mararangal na mga kababaihan, katulad ni Virgin Mary, katulad ni Maryam alayhassalam, na ina ni Jesus Christ, ina ni Isa alayhimassalam, na kung saan kanyang tinatakpan ng kanyang katawan, ng kanyang aura. Yan ang dapat na pamarisan at hindi ito mga artista. La hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ang kagandahan ng babae ay para lamang dapat sa kanyang asawa. Nakakalungkot kapag lalabas yung ilan sa mga kababaihan, naway gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala, panay ang make-up, panay ang pagpapaganda, nasusubran pa yung mga artista sa pagpapaganda kapag sila ay lumalabas. Pero kapag sila ay nasa bahay, nasa tahanan ng kanilang mga asawa, la hawla wala quwwata illa billah, kung ano ang pinakapangit na meron siya, yun ang nakikita ng kanyang asawa. At yung pinakamaganda na meron siya, yun ang ipinapakita sa labas, sa public. La hawla wala quwwata illa billah. Anong akala ninyo sa inyong mga sarili? For sale? For rent? For amusement? Para sa kaligayahan ng mga mata ng mga kalalakihan? Yan ang tingin ninyo sa inyong mga sarili. Mga kapatid namin, mga sister namin, mga minamahal namin na mga sister sa pananampalatayang Islam, tandaan ninyo na ang inyong mga kagandahan ay para lamang dapat sa inyong mga asawa, at hindi yan para sa lahat, hindi yan para sa public. Hindi kailangan ipakita ang ganda ng babae para may pakita sa mga tao na siya ay dapat i-appreciate, dapat siya ay tawagin na marangal. Hindi ganyan, mga kapatid. Huwag akalain ng mga sister
na kailangan nilang irampa ang kanilang mga beauty, ang kanilang mga kagandahan para sila ay ma-appreciate ng mga tao. No, mga kapatid, ang makaka-appreciate lang sa iyo na inirarampa ang kanyang kagandahan ay ang mga taong sira ang kanyang utak at ang kanyang puso ay napakarumi. Naway gabayan tayo ni Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang ilan naman sa mga kababaihan ng katwiran, dapat maging moderno tayo. Dapat sumabay tayo sa modern. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah. Alam niyo kung anong tingin ng ilan sa modern? Kung sino ang mas humuhubad na kahubad, ito yung moderno. Kung ang pagiging moderno ay paghuhubad, kung ganun, mas moderno pa ang mga hayop sa mga tao. Waliyadu billah. Naway gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Payo ko, lalong-lalo na sa mga nalugmok sa social media, mga TikTokers, mga vlogger, payo ko po sa aking sarili at sa inyo, sikapin ninyong huwag kayong makaiwan ng buhay na kasalanan. Alam ninyo kung may buhay na kabutihan, mayroon din pong buhay na kasalanan. Paano ang buhay na kasalanan kabilang dito? Makapag-share ka doon ng kalaswaan sa social media at bigla kang mamatay nang hindi ka nakapagbalik loob kay Allah. Habang buhay ang kalaswaan na na-share mo sa social media, nakakagawa sila ng kasalanan dahil sa malaswang iyong ikinalat sa social media. Kahit nandoon ka na sa ilalim ng libingan, habang mayroong nagkakasala sa buhay na kalaswaan na naikalat mo sa social media, patuloy kang nagkakasala at nadadagdagan ang iyong kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit wala ka na sa mundong ito. Kung naririnig mo, aking kapatid, aking sister, sa pananampalatayang Islam, matakot ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung naririnig mo ang payong ito, iwasan mo na makapag-iwan ng buhay na kasalanan dito sa mundong ito. Maging sa mga sharer, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Akala ng tao baliwala ito. Akala ng tao wala ito. Pero hindi niya alam. Yung kanyang na-share na malaswa, baka mabuhay yon. At kapag mabuhay yon, patuloy siyang nagkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala kung di siya patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gabayan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala